Welcome back to Pinoy Movie Outline. Please like, share, and subscribe to my channel to become updated sa ating mga upcoming Tagalog movie reviews. The Devil Below is a 2021 horror film directed by Bradley Parker. The film stars Alicia Sons, Adan Canto, Zach Avery, Shinaza Uche, Jonathan Sadowski, Jessie Latoret and Will Patton. Sa Shukum Hills Coal Mine, ang co-founder ng kumpanya na si Paul ay nakikipag-chat sa kanyang anak na si Derek na napagtanto na nakalimutan niya ang kanyang mga tool at bumalik para sa kanila. Biglang may tumalo na anino at kinaladkad si Derek palayo. Narinig ni Paul ang kanyang anak na humihingi ng tulong at nagmamadaling iligtas siya para lamang matamaan ng mahiwagang kaaway. Isang kakaibang ingay ang umaalingaw-ngaw sa ambon habang ang nilalang ay umabot upang saksakin si Paul, pagkatapos ay isang duguan na si Derek ang naalis na sumisigaw. Pagkalipas ng maraming taon, ang isang adventurer na tinatawag na Arian ay tumitingin sa isang grupo ng mga klip ng pahayagan na nagsasalita tungkol sa mga manggagawa sa mga minahan ng Shukum Hills na namamatay sa isang malaking sunog. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga awtoridad kung ano ang nangyari, at isinara ang operasyon ng pagmimina pagkatapos ng trahedya. Ang kakaibang bahagi ay ang Shukum Hills ay hindi pa lumalabas sa mga mapa mula noong 70s at ang populasyon nito ay tila nawala. Si Arian ay nangangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari tungkol dito dahil siya ay tinanggap ng isang grupo ng mga siyentipiko upang mahanap muli ang mga minahan. Nang sa wakas ay handa na sila, umalis ang grupo sa kotse ni Arian at mabilis na napansin na walang signal ang kanilang mga telepono. Sa kalaunan ay tumawid sila sa isang maliit na bayan at huminto sa tindahan para sa mga supply. Mayroong ilang mga talagang kitikot-takot na bagay sa shop at si Arian ay nagsagawa ng pagkakataon na tanungin ang proprietor tungkol sa lokasyon ng Shukum Hills, ngunit sinabi ng lalaki na hindi pa niya ito narinig. Nang si Arian ay patuloy na pumipilit para sa impormasyon, sinabi niya sa kanya na bumalik sa kung saan sila nanggaling. Umalis si Arian nang hindi bumibili ng kahit ano, at isang lokal na lalaki na nakarinig sa pag-uusap ay tumawag para iulat na may darating na problema. Habang sinusubukang umalis ng grupo ni Arian sa bayan, isang sasakyan ang nagsimulang sumunod sa kanila. Bumili si Arian upang subukang mawala ito, mabilis itong nakalabas ng bayan at pumasok sa kagubatan. Gayunpaman biglang huminto ang sasakyan, kaya umalis si Ariana sa kalsada at nagtago sandali upang maghintay hanggang sa mawala ang sasakyan. Ipinaliwanag niya sa mga siyentipiko na ang kotse ay naghihintay para sa kanila na dumaan sa isang tiyak na punto sa kalsada, kaya ang lugar na iyon ay kung saan kailangan nilang pumunta. Ang grupo ay tumitawid sa kagubatan sa pamamagitan ng pagsunod sa pahiwatig na iyon, hindi napansin ang karatula na may babala sa panganib. Bumaba ang sasakyan sa isang makitid na kalsada hanggang sa matagpuan nila ang daan na nakaharang ng nakuryenteng bakod, ibig sabihin ay may mahalagang bagay sa kabilang panig. Buti na lang may punong nakasandal sa bakod, kaya kailangan lang nilang akyatin para ligtas na makarating sa kabilang panig. Pagkatapos ang grupo ay nagsimulang galugarin ang lugar, huminto lamang upang kumuha ng mga sampal. Sa kalaunan ay nagpasya silang maglagay ng kampo sa tabi ng ilog upang magpahinga sa gabi. Ginugugol ng mga siyentipiko ang gabi sa pagtalakay ng mga teorya tungkol sa pagkawala ng Shukum Hills. Iniisip ni Darren na ito ay isang sinkhole, ngunit iniisip ni Sean na ang gobyerno ng Amerika ay gumagawa ng sarili nitong bersyon ng Well to Hell, na tumutukoy sa isang butas na hinukay ng mga Ruso na napakalalim na di umano'y nakalusot sa impyerno. May recording pa siya ng kakaibang tunog na natuklasan nila sa butas na iyon na halos parang nilalang na umuungol. Naniniwala si Sean na ito ay ang mga hiyawan ng sinumpa, ngunit sinabi ni Darren na ito ay puzzling lamang ng mga tectonic na plato. Samantala, nalaman ng isang grupo ng mga lokal na pinamumunuan ni Dale na napunit mula sa loob ang mga wire sa kanilang mga nakuryenteng gate na hindi kayang gawin ng isang mabangis na hayop. Tumingin sila sa paligid para sa mga pahiwatig at ang isa sa mga lalaki ay nagsuri ng isa pang pag-install ng malapitan, para lamang sa isang misteryosong nilalang na bigla siyang hinayla pababa at pinatay. Ilang sandali pa, isang matandang Paul ang nagpakita at sinabi sa grupo na gusto niyang mawala kaagad ang mga siyentipiko. Kinabukasan, patuloy na nag-e-explore ang team at nakakakita ng iba't ibang post na may mga megaphone, kaya ipinapalagay nila na ang mga ito ay isang sistema ng babala para sa mga pagtagas ng gas, bagamat mukhang bago ang mga ito. Nakahanap din sila ng studio foam, na kadalasang ginagamit para sa soundproofing. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng ihawin sa lupa na naglalabas ng maraming usok, ngunit nang kukuha na sila ng ilang sample, ang kotse mula kahapon ay lumabas. Nagtago ang team at hinihintay na umalis ang sasakyan, pagkatapos ay pinilit ni Arian na kumilos ng mas mabilis dahil halatang alam ng mga lokal na narito sila. Pagkatapos ng maraming paglalakad, sa wakas ay nakarating sila sa Shukum Hills.
Ang mga gusali ay mahusay na napreserba, ngunit walang sinumang tao ang nakikita. Nagsisimula silang mag-record habang papasok sila sa isang random na bahay at napansin ang mas maraming usok, na nagdulot sa kanila ng pag-iisip kung ang gas mula sa mga minahan ang dahilan sa likod ng pagkawala ng mga taong bayan. Biglang binuksan ni Arian ang isang pinto sa likod ng bahay at natuklasan ang lugar ng pagmimina. Tuwang-tuwa ang mga siyentipiko na nakahanap ng patunay ng kwento at sumugod sila sa isang malaking butas sa lupa na natatakpan ng mga nakuryenteng rehas na bakal. Pagkatapos putulin ang mga wire, nagsimula silang magtrabaho sa pag-alis ng mga rehas, hindi pinapansin ang mga babala ni Arian tungkol sa mga potensyal na panganib. Pagkatapos ay ibinababa nila ang isang scanner sa butas, ngunit hindi sila kumukolekta ng anumang data hanggang sa maabot ito sa ibaba. Tila ang butas ay may maraming purong bihirang metal na kilala bilang anthracite, ngunit habang nagdiriwang ang mga siyentipiko, nakarinig si Terry ng kakaibang ingay na biglang naging tili at sumasakit sa kanyang tainga. Tinanggal niya ang kanyang headphone at pinarinig sa lahat ang ingay sa scanner, ngunit bigla siyang humakbang sa isang lubid at kinaladkad sa butas ng isang misteryosong puwersa. Habang nagdudugo si Terry at sumisigaw ng tulong, inihanda ni Arian ang mga kagamitan sa pag-akyat at bumaba sa butas kasama si Jaime. Ligtas silang nakarating sa ibaba at tumingin sa paligid, napansin ang isang mahiwagang anino na gumagalaw sa kadiliman. Nag-aalala si Arian tungkol sa mga antas ng gas, ngunit tumanggi si Jaime na iwan si Terry. Sa sandaling iyon, dumating si Dale na may hawak na baril at nagalit nang makita niyang tinanggal na nila ang mga rehas. Agad niyang sinimulan ang pagputol ng mga lubad, kaya't sinaktan siya ni Sean para matamba siya ngunit nahulog pa rin ang isa sa mga lubad. Nag-aalala ito kina Arian at Jaime kaya napaakyat sila, at dahil wala silang signal para humingi ng tulong, wala silang ibang pagpipilian kundi umalis sa kotse ni Dale at magpadala ng isang tao para iligtas siya mamaya. Nagmamaneho ang grupo sa kagubatan, ngunit biglang huminto ang sasakyan ng mastok ito sa isang bitek sa lupa, kaya napilitan silang maglakad. Pagsapit ng gabi, nagising si Dale malapit sa butas at ginagamit ang kanyang radyo para alertuhan ang kanyang mga kaibigan tungkol sa isang paglabag, ngunit sa sandaling iyon, pinapatay din siya ng misteryosong nilalang. Ang tawag ni Dale ay nag-trigger ng alarma na tumunog sa buong kagubatan. Sinubukan ng grupo ni Arian na magmadali, ngunit muli nilang narinig ang kakaibang tunog na iyon, na katulad ng recording na nilalaro ni Sean noong isang gabi. Pinatay nila ang mga flashlight habang palusot sila para magamit ni Arian ang night vision at sa wakas ay nakita niya ang halimaw, na biglang umatake sa grupo. Nabigo silang barilin ito at nagsimulang tumakbo, ngunit nakalulungkot na nahuli si Sean at kinaladkad palayo. Nang napakalapit ng nilalang kay Arian, nataman niya ito at tumakbo ng mas mabilis para samahan sina Darren at Jaime, na nakahanap ng daan at nakuha ang atensyon ng isang truck na minamaneho ni Elroy. Umakyat ang tatlo sa likuran, kung saan nagpaputok si Shelby ng ilan pang mga bala upang pigilan ang nilalang upang makatakas sila. Ilang sandali pa ay nakabalik na sila sa bayan, kung saan nagtitipon ng mga lokal para sa emergency na ito. Dinala sila ni Shelby sa kanyang ligtas na bahay, kung saan natipon niya ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa halimaw. Matapos ang galit na pagagalitin ni Shelby at Elroy sa kanilang pagpapalaya sa nilalang, ipinaliwanag ni Paul ang kanyang sarili, na nagpapaliwanag na iniwan niya ang buhay negosyo upang magtrabaho sa pagprotekta sa lugar mula sa mga mausisa na turista na maaaring magdulot ng gulo tulad ng ginawa nila. Sa sandaling iyon nakatanggap sila ng mensahe na nagsasabing mas maraming nilalang ang nagpapakita, kaya dapat silang bumalik sa butas at selyuhan ito. Paglabas nila ay may narinig silang mga nilalang sa malapit kaya agad silang nagtago sa likod ng isang truck. Ang isa pang mensahe sa radyo ay nagsasabi sa kanila na pumunta sa isa pang ligtas na bahay dahil napakaraming halimaw ang darating, ngunit ang pinakamalapit na bahay ay pataas. Alam ni Elroy na hindi siya makakatakbo ng mabilis, kaya nagboluntaryo siyang gambolain ang mga halimaw upang bigyan ng pagkakataon ng grupo na makatakas. May hawak na Molotov, nagmamadali siyang lumabas upang salubungin ang mga nilalang, at ang resultang pagsabog ay pinapatay din siya. Samantala ang grupo ay nakarating sa safe house at sinusubukan nilang manatiling tahimik. Gayunpaman mayroong isang halimaw sa labas mismo ng bintana, at kapag ang radyo ni Shelby ay gumawa ng ingay, ang nilalang ay gumawa ng ingay upang tumawag para sa backup. Biglang pumasok ang nilalang sa bahay, kaya tumakbo ang grupo sa ibang kwarto. Naghagis sila ng plato para makaabala sa halimaw at tumakbo sa isang silid sa likod, nilock ang pinto sa likod nila. Gayunpaman, ang halimaw ay sapat na malakas upang mabutas ang pinto at ipadala si Jaime na lumipad sa sahig, na sinira ang kahoy at nagbubunyag ng isang lihim na lagusan.
Bumaba ang koponan at nagsimulang tumakbo, nalaman na dinadala sila ng lagusan sa isang kuweba. Papalapit na ang halimaw, kaya nagpa siya si Shelby na manatili upang magambala ito habang ang iba ay nagpapatuloy. Habang hinahabol ng nilalang si Shelby sa kabilang direksyon, nahanap ng tatlo ang labasan at sinira ang bakod para lumabas. Pagkatapos ay sinubukan nilang ibalik ang bakod, ngunit sa sandaling iyon, mas maraming halimaw ang lumitaw. Si Jaime ay nag-activate ng granada upang patayin sila, gayunpaman ang mga halimaw ay nahuli sa kanya at sa panahon ng pakikibaka, siya ay namatay din sa pagsabog. Walang ibang pagpipilian sina Arian at Darren kundi ang patuloy na gumalaw, bumagal nang mapunta sila sa isang napakakipot na daanan. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang malaking kuweba at hindi mapigilan ni Darren na tumigil sandali para harapin ang kanyang pagod at kalungkutan. Nagsisisi siyang dinala ang lahat dito at inamin na hindi niya ito ginawa para sa agham, ang totoo ay babayaran siya ng isang kumpanya ng pagmimina ng maraming pera para sa anthracite. Bilang kapalit, inamin ni Arian na sa isang ekspedisyon sa Himalayas, kinailangan niyang hayaan ang isang kliyente na mamatay upang mailigtas ang kanyang sariling buhay. Dahil nawalan na ng pag-asa si Darren, nagpasya si Arian na magpatuloy na mag-isa ngunit nangakong babalikan siya. Samantala sa bayan, ang lahat ng lokal na pinamumunuan ni Paul ay gumagamit ng mga megaphone para akitin ang mga halimaw sa gate at mabilis na nagpaputok upang patayin ang pinakamaraming posible. Sa sandaling iyon ay bumalik si Arian sa ibabaw at nagsimulang sundan ang tunog ng mga putok nang biglang marinig ang isang halimaw na papalapit. Nagawa niyang magtago sa basurahan at hinintay na makaalis ang halimaw, ngunit paglabas niya ay tinulak siya ng nilalang mula sa likuran. Nang magising si Arian, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang balsa kasama ang isang patay na si Shelby at isang halimaw, natarante rin siya ng mapagtantong paralisado ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang suriin ang tubig para lamang matuklasan na may masamang nilalang din doon. Nakuha ng kanyang sigaw ang atensyon ng nilalang na nagpatulog sa kanya muli. Ilang sandali pa, nagising si Ariana at nalaman niyang kasama niya sina Darren at Sean. Habang sinusubukan ni Darren na bigyan siya ng granada, sinabi ni Sean na ang mga nilalang na ito ay mga alternatibong species na naninirahan tulad ng mga langgam. Biglang sinunggaban ng dalawang halimaw si Sean at dinala para pakainin ang kanilang reyna na mas malaki ngunit hindi makagalaw. Habang kinakain si Sean, nakuha ni Arian ang granada, ngunit kinuha siya ng mga nilalang upang gamitin din siya bilang pagkain. Sa kabutihang palad ay nasa Darren ang kanyang telepono at inactivate ang alarma upang makuha ang atensyon ng mga halimaw, na nagbibigay kay Arian ng pagkakataong ihagis ang granada sa bibig ng reyna. Ang reyna ay mabilis na namatay habang sina Arian at Darren ay tumakas kasama ang mga halimaw na malapit na sumusunod sa kanila. Maya-maya ay nakahanap sila ng lubad na humahantong sa lupa at mabilis na umakyat si Arian, ngunit mas mabagal si Darren. Maya-maya ay umaakyat na rin ang isang nilalang sa lubad kaya sinaksak ito ni Darren ng kutsilyo, ngunit dahil mas maraming halimaw ang darating, nagpasya siyang putulin ang lubad sa halip. Nahulog si Darren sa kanyang kamatayan at habang pinapakain siya ng mga halimaw, nakita ni Arian na dumating ang mga lokal. Muntik nang maputol ng isang lalaki ang lubad, ngunit itinulak siya ni Paul at sa halip ay tinulungan siyang makalabas. Pagkatapos ang mga lokal ay gumagamit ng mga flamethrower at ripple upang panatilihin ang lahat ng mga nilalang na nakapaloob sa butas. Pagkatapos ay hinitid ni Paul si Arian sa gate at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Derek. Itinuro niya na walang maniniwala sa kanyang kwento at humiling sa kanya na tumulong, kaya pumayag si Arian na manatili at lumaban. Thanks for watching. Please do not forget to like, share and subscribe.